Panginoong Hesus, aking kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Hello mga bata! Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesus. Ito rin ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Ang pagbibinyag sa Panginoong Hesus ay ang simula ng kanyang pagganap ng kanyang misyon. Mga bata, alam ba ninyo kung kailan ang araw noong kayo'y binyagan? Sa Ebanghelyo sa araw na ito ay narinig natin ang kwento kung paanong si Jesus ay tumanggap ng binyag sa pamamagitan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Ang Jesus na isinilang noong araw ng Pasko ay hindi na natiling sanggol. Siya ay lumaki at tumunlad sa karunungan upang tuparin ang kanyang misyon. Ipinakita niya ang kanyang kahandaan at pagsunod dito noong siya ay nagpabinyag. Ayon sa aral ng ating simbahan, ang binyag ni Kuya Jesus ay bahagi ng pagtanggap at inaugurasyon ng kanyang misyon bilang lingkod ng Diyos Ama. Pinapayagan niya ang kanyang sarili na mabilang sa mga makasalanan. Siya na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa binyag ni Kuya Jesus ay may dalawang bagay ang nais sa ating ipahayag. Una, pagtanggap sa kanyang misyon. Ito ang layunin kung bakit isinilang ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Ang binyag ay tanda ng simula ng kanyang tungkulin bilang nagdurusang lingkod ng Diyos Ama para sa lahat. Noon pa man, bago pa siya isilang, ay nakatakda na siya para sa isang natatanging misyon, ang pag-ako sa bigat ng pagkakasala ng sangkatauhan. Ito ay isang propesiya tungkol kay Jesus. Ikalawa, pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Siya ay naging masunuring anak hanggang sa kamatayan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat. Mga bata, ipinapaalala rin sa atin ang pagbibinyag kay Kuya Jesus ang sarili nating binyag. Nang bigkasin din ng Ama ang napakagandang pahayag, "Ikaw ang aking mahal na anak." Sa binyag, tayo ay naging ampong anak din ng Diyos at naging kapatid natin ang Panginoong Hesus. Kaya naman siya ang ating kuya. Iyon ang walang kapantay na karangalang ipinagkaloob sa atin sa binyag. Sa araw na ito, ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na tularan si Jesus na ating kuya sa dalawang bagay. Una, pahalagahan ang araw ng iyong binyag. Tulad ng ating kaarawan, mahalagang matutuhan natin na pahalagahan rin ang ating binyag. Maaari din natin itong ipagdiwang o i-celebrate at magpasalamat sapagkat ito ang nagpapaalala sa atin sa biyayang tinanggap natin na tayo ay naging anak ng Diyos, kapatid ni Kuya Jesus at may misyong isabuhay ito. Ikalawa, mamuhay bilang mga anak ng Diyos at kapatid ni Jesus sa pananalita at sa gawa. Sa binyag natin, tayo ay nakikibahagi rin sa misyon ni Kuya Jesus. Kaya naman inaasahan din tayong maging masunurin sa Diyos at mabuti sa ating kapwa sa lahat ng oras. Iwasan nating magsalita ng makakasakit sa ating kapwa at sikaping makagawa ng kabutihan sa abot ng iyong makakaya.